Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, ito. Okay, meron tayong i-address na misconception. Yun din pala yung nasa title ko. About anchor babies. Alam niyo ba yung anchor babies? Okay, kung kayo ay non-permanent resident, mga temporary resident dito, nagkaka-baby, syempre si baby, Canadian citizen, and then there is a thinking, some think, na dahil dun sa iyong Canadian citizen na child, naku madali na ang magiging pagkuha mo ng PR. Okay, ngayon pa lang sasabihin ko na no, it's not that simple, right, Attorney Jake Aguilar? Welcome back. Tama po 'yan. Salamat Ina, magandang hapon. Oo, and I understand, sabi ni Attorney Jake, marami na rin pala ang nagko-consult sa kanya to ask this specific Yeah, question. Okay, exactly. So 'yan, iisa lang ang tanong nila, Attorney Jake. Ano yung is main point nung kanilang consult? so yung main point is isa lang yung theme, eh. So, Mm. nag-struggle nga sila na maging PR, which is common 'yun, ang dami nun. Ang daming, nahihirapan maging PR, 'di ba? And sa tagal nila dito, nagka-baby na sila, dito na pinanganak. So ang Oo. kagandahan nga nun, yung baby at birth, Canadian citizen, kumbaga fast track citizen agad, hindi dumaan sa PR, citizen. Oo. So para bang ito ano naman I would say rational naman na mag-isip tayo na, oh, but yung baby ko citizen, paano naman ako? Oo. Hindi ako Sino magiging mag-aalaga PR. sa baby ko dito? Oh, exactly. Ala ka namang iwanan ko 'to, pauwiin nila ako. Yung baby ko citizen, 'di ba dapat nandito siya, parang gano'n. So, tama Oo. naman yun, may sense, may sense. Mhm. Pero yun nga, um, dinidiretso ko na din sila na hindi yun ano, walang gano'n, walang gano'ng rule na 'pag may anak ka na citizen, eh, ikaw mas malaki yung chance mong maging PR, something like that. Walang Yeah. walang program na gano'n or walang ano, kumbaga hindi ka mahahawaan nung suwerte nung anak mo na naging citizen, hindi ka mabibigyan ng any benefit nun. Oo. Except in certain circumstances nung yun nga HNC, ito totoo naman din, 'pag mag-apply kayo ng HNC, factor yun, best interest of the child, best interest of the children, lalo na yang Canadian citizen. Pero, ito yung matinding pero, Mm. yung chances sa HNC din talaga mababa at Ano saka ba ang approval rate ng HNC ngayon, Attorney? If ang you alam ko just nga, meron kang alam. yung last time na nag-research ako diyan, nakita ko 3% or maybe lower. Oh Ay, my hindi, gosh. sorry, approval rate pala ang tanong mo, akala ko yung parang percentage na naging PR. Ay, hindi, gano'n na rin, hindi ba? Ano bang difference? Parang gano'n na rin yung percentage na nagiging PR overall. Mm. Yung mga nagiging PR, yung naging PR through HNC, Mhm. mga less than 3% kumbaga ng Grabe, ng 'no? kabuuan. Maliit lang na percent. Tapos ngayon nga, binawasan pa nila as far as, I know, binawasan pa nila yoong parang, um, yung total na gusto nilang i-admit through that ano program. Oo. Actually hindi siya program, eh. So ano siya parang ano, para sa mga exceptional circumstances, para lang naman supposedly para 'yan dun sa mga situation na kaawa-awa din talaga, kaya nga Oo. humanitarian compassion. Yung sobrang sobrang nakakaawa naman yung sitwasyon kung hindi mo sila gagawing PR. So para bang pagbigyan mo na, parang gano'n. So Oo. konti lang 'yon, yung nakakapasa dun sa criteria na 'yon. Oo. So guys 'no, kung 3%, obviously, having a Canadian citizen child does not guarantee Guarantee, definitely. permanent residency for the children. Okay. For So the ang parents. so for the children, ang slowly ko pang sinabi 'no, for the parents. Okay. So ang usually route is via HNC, attorney, no? And I'm Not just curious, is that the only type of application if you are to cite the best interest of your child or children? Meron din ba, halimbawa, alam mo naman sa panahon ngayon, mga may status pa, pero nangangambang mawawalan ng status.
tapos meron silang anak, baka naiisip nila pwede nilang i-cite yung Canadian citizen child nila, kunyari nanganak na sila dito bilang student or what. Is there a way for them to cite na bigay niyo rin yung PR ko kung ano mang PR pathway ang in-applyan nila 'no, para sa anak nila, parang gano'n? Kumbaga HNC factor talaga siya eh. Alright, And yung okay. HNC factor, pwede mo siyang isingit sa mga PR application. Any Oh? PR, yeah. Parang, pero discretionary siya, by the way. Hindi siya, yung nga, highly discretionary sa officer, sa immigration. Okay. Meaning, it's up to them, parang ganun. But it is a factor for them to consider. Pwede mong isingit yon. Pero again, hindi, mahirap kasing asahan yun eh. Yung Oo. chances nun mababa lang talaga. Yun nga din, Oo. madalas itanong, pwede ba? Pwede ba mag-apply ng HNC? Yes, pwede naman mag-apply ng HNC. Walang nagbabawal ba? Hindi Mm. pwede, walang nagsasabi na, oh, hindi ka pwede Pwede. Kaya lang, yung chance mo mababa. Yun yung kailangan mong intindihan doon. Oo. Wag nating asahan. Maghanap Oo. tayo muna ng yung regular na pathway. Pag wala na talaga, yan yung lagi kong sinasabi. Yun nga, hindi nyo na kailangan magpa-consult kung nag-iisip-isip kayo kung nasa ganyang situation kayo. Yun din nasasabihin ko sa inyo sa totoo lang. Hanap muna kayo ng ibang pathway. Pag wala na talaga, try HNC kasi nandyan lang naman yan, hindi mawawala yan. Mhm. Mag-HNC pa rin. Yun nga lang, mababa yun. So, huwag tayong masyadong umasa doon. Yun lang naman. Oo. Teka, na-curious ako, Attorney Jake. Guys, I'm not encouraging it ha. Sa totoo lang, I am not for it. Okay? Huwag yung gamitin yung mga bata para sa immigration Exactly yun. purposes ninyo. Pero yung sinasabi mong pwede isingit sa ibang pathway, paano yun? Like, how do you make it singit? Paano mo i-include? Ano yun eh, Like a kumbaga, note? May ganun ba? parang ganun, pwede mo siyang i-add as information. Mm. So kasi nga, since discretionary naman yung part na yon, yung HNC factors, it's up to the officer kung i-consider ba nila yun or not. At least Okay. nandun. Kumbaga, at least yung fact na yon available dun sa officer para i-consider nila. Whether or Oh, not positive yung consideration or not, then nasa officer yon, highly discretionary. okay. O sige. O ngayon punta tayo dun sa most common route na talaga. Yung talagang HNC application. Mhm. Okay? Ano tawag dito? Ano yung factors that would give the officer or make the officer think about granting it? Okay, sabi mo best interest of the child. That's What one of them. specifically? Oo. Ang lagi ko na pag-uusapan, Attorney Jay, kapag meron akong mga federal court decision na pinag-uusapan, I noticed that usually kapag may health need, yung bata, Yeah. parang napagbibigyan sila. Not all the time, not Not all all the the time. time. So, case to Oo, case basis talaga ito. Kumbaga, mahirap alright. sabihin, oh, ba't si ganun, ba't si ganyan. Ano siya, highly, case to case basis. Oo. So, anong best interest of the child usually ang tinitignan ba, Attorney Jake, para masabi, makumbinsi halimbawa si officer na, kailangan talaga sa Canada ito manatili at hindi umuwi ng hindi dali ng parents sa Pilipinas? So, malawak yan eh. Pero, kumbaga, yung bottom line, ano ba ang maganda para sa bata? So, yun din, like education, yun nga, yung health, everything, yung well-being ng bata, kung may establish mo yon na mas maganda yung well-being ng bata dito sa Canada versus like anywhere else or like sa Philippines, for example. Okay yon. Like, let's say, positive yon. Positive na factor yon if you Mhm. consider that. Pero yun nga, isa lang na factor yon. It doesn't mean na positive yung part na yon, eh okay na, approve na, Mm. hindi gano'n. So marami pang kailangan i-consider. Ang isang naisip ko niyan yung establishment dito sa Canada. Mhm. Ang madalas ko rin sinasabi, at least mga 5 years man lang sana na nandito kayo para lang din ma-consider. So sabihin nating positive factor ulit yon. But again, mataas kasi yung threshold nito eh. Yung hurdle na tinatawag, masyadong mataas. So ibig sabihin kahit marami kang positive factors, it still may not be enough. Aha, aha. Yun lang yan. Kasi ang dami ding applicants talaga. Kasi nga bagsakan yan. Anyone can apply. Imagine that. So lahat ng desperado, dun mag apply. And by the Aha. way, marami din ang backlog sa ngayon.
as far as I know. Oo, naku mamaya pag-uusapan natin yung backlog sa HNC 'no. Okay, isa sa madalas ko ring nakikita sa mga court cases about HNC, ang sinasabi lagi ng parents is, I will not be able to afford my child the comfortable life that I'm able to give here in Canada kasi mahirap lang kami sa Pilipinas, parang ganyan Very ano. common yan, very Yung common. may trabaho dun pero napakababa ng Well, sweldo, yan ang most common. But is that enough? Oo, meron ba silang tinitignan kumbaga na level of ano ba, estado mo sa Pilipinas bilang isang manggagawa na kino-consider? definitely kasi nga 'pag iko-compare mo yung doon tsaka dito, um, again positive factor na siyempre dito mataas yung standard of living. So, okay nga tsaka yung education, tsaka yung healthcare et cetera. Everything is, I would say, better. Mhm. So, okay nga yung factor na yun, but still hindi pa rin kasi yung pinakaano nito in a few words, kumbaga ang pinaka kailangan mong ma-achieve is yung bang sobrang makokonsensya naman yung officer kung hindi ka i-approve. Para bang Mm. sobra naman 'pag hindi pa nila in-approve, hindi ka ginawang PR, parang gano'n. So Oo. mataas yun, eh, yung tipong nakaka-shock, yun yung Hmm, minsan na ginagamit na description, eh. Parang shocking naman 'pag hindi mo 'to in-approve. Kaya yung okey. mga tipong mas maganda dito kaysa sa Philippines, yes, alam na natin yun, pero mabubuhay ka pa rin naman sa Pilipinas kahit hindi naman nakaka-shock yun, eh. Hindi ka Right, right. naman yung tipong mamamatay na dun or something, eh, 'di ba, parang gano'n. Oo, Better lang dito versus dun. Pero yun nga, in most cases hindi yun enough. right. Would it matter? Would it make an impact or a difference if the child o Canadian-born child medyo ilang taon na, lumaki na. Ano, sabihin mo ng 5, 6 years old, walang ibang alam na buhay kundi ang dito sa Canada. Is that a plus? Kumbaga a plus para makuha ang simpatya ni officer? Sabihin mo, "Tanda na nung anak ko 'pag binili ko 'to sa Pilipinas," ayun, culture shock naman siya dun at, Iyak lang, oh, pero oo, hindi pa hindi din. hindi siya shocking talaga. At saka Mhm. yun nga yung dilemma ng Canada. Para bang, "Oh, buti nga na ginawa na naming Canadian yung anak niyo," parang gano'n. Right, "Gusto niyo naman lahat pa kayo," parang gano'n. So, ang issue niyan is yung resources din ng Canada siyempre finite din. right, oo. It will be spread too thin, and that's a political issue na kaya nga marami ding mga citizens ang nagrereklamo, which is Mhm, a big issue for several years na. Sinasabi nila, "Ang dami ng foreigners dito." right, Kumbaga, yung resources natin ano na, kulang na, pati na kaming mga citizen apektado na, yung taas ng bilihin, yung, yeah, bahay wala na tayong matirahan, masyado ng mataas din ang cost of living et cetera, et cetera. So nagiging political issue na siya. So yun din mismo yung gusto ngang i-prevent ng government, yung magpapasok ng mga gano'n, tapos right. sasabihin, "Hindi na ako makauwi kasi wala na akong mauwi," mga gano'n. So kaya nga Aha, yun yung isa sa mga reasons for refusal, eh, na, wala kang ties sa mahina yung ties mo sa Philippines, 'di ba, parang masyadong, desperate ka na makalabas kasi wala mm, kang magandang buhay dun, eh. Yun oo. actually yung nire-refuse ng IRCC to begin with. Oo. So clear guys, napakahirap to make a convincing case if you plan to use your child's status. Not to mention nga yung sinabi kanina ni Attorney Jake, yung backlog. Napakatagal ngayon ng processing for HNC cases. Let me put this up, okay? From the official IRCC website to, ang in-input ko ay kunyari nag-file ng HNC application noong January 2026. O, yun. It's still Ano, more than 10 years left. yeah, Grabe, no? Pero syempre, hindi naman to lahat ng cases, Attorney Jake, no, na aabot exactly, ng yeah. ganyan katagal. Pero what does this mean for those who are, talagang, hindi, Attorney Jake, sige, gagawin ko. O more than 10 years, o sabihin mo ng several years ang waiting time. Ano yung magiging living situation nila dito while waiting? I don't know. So kung wala silang status, yun nga, hindi rin sila puwedeng mag-work.
Walang Di work permit 'to, walang bridging mga ganyan-ganyan na work permit, ano? wala, eh. Wala. Discretionary din 'yan, discretionary din if, Oh, okey. bibigyan sila ng gano'n. Oh, wow. So, puwedeng the whole time while you're waiting if you apply for this na out of status ka, maaring ano magiging status mo while waiting for the results? Out of status ka pa rin or Wala talagang status. implied ha? Wala talagang status, nothing. Out Oh, of status. wow. Okay, okay. So, ayun naman pala 'no. So, So, 10 it's years very sila. discouraging and I would assume ano, um, talagang discouraged din ito gawin guys because it would encourage birth tourism in a way, which is a whole separate Topic. matter sa totoo lang ano, yung, birth tourism. Maraming nagrereklamo diyan lalo na I think sa probinsya ng British Columbia, dun yata mas mataas, mas maraming kaso ng mga dumarating as visitor, nagpe-prepare, nagbabayad, may mga kakonsyabong ospital dun, may mga package sila. May mga balitang gano'n, yes. Oo 'no. So yeah, that's another, issue na link dito sa anchor babies. Okay, so yun lang naman. I hope that's clear. Okay guys, oo. Ako personal stand ko 'to 'no, do not use your children. Oo, ang hirap ano, but anyway, I know, in some cases nagiging successful din naman. So it's In up to you. some yun nga, factor pa rin naman siya. So, yes, Oo. kung yun ang, pag-uusapan natin, yes, factor pa rin siya. Oo. Meron ka bang naalalang case, Attorney Jake, na na-approve? Baka naalala mo yung sitwasyon kung bakit siya na-approve? I haven't researched pero I'm pretty sure marami din. Marami din Oo. 'yan. Pero again, hindi lang yun yung dahilan. It should be, there should be other factors na i-consider. Kasi that Oo. alone wouldn't be enough. Oo. Definitely. Nakakalimutan ko pala tanong kanina, Attorney Jake. What if dalawa, multiple children na dito mo pinanganak, sunod-sunod ka ng anak ano, habang spouse ka nung temporary foreign worker? It's possible, right? Possible Oh. naman din, yeah. Totoo naman Factor din. ba yun? Ay, mas maraming It bata can ito. be. Totoo din yun. It can be a Oo. factor. Totoo din. Oo. Plus factor din siya. But again, that alone, it won't be enough. Marami pang factors na kailangang silipin. Alright. Okay, so that is it. Okay, guys. Ayan ang realities of using so-called anchor babies to gain valid status or PR here in Canada. Before we end, guys, nakalimutan ko. Pakita natin yung YouTube channel ni Attorney Jake. Hold on. I-follow nyo ha. Wait a minute. Ano ba yan? Ano ba ito? Teka. Both on Facebook and YouTube. Okay, teka. Yan, JCA Law Office. They are in Toronto, but they can help you out almost anywhere in Canada. And then, ito rin ang kanilang Facebook page. Ayan, JCA Law Office Professional Corporation. Madalas siguro nakikita nila, Attorney Jake, yung ads mo. Alam mo ba madalas ka lumabas sa ano ko? Ay, ganun. Sa wall ko yung promoted ano mo, nasa Oh, upuan mo ikaw na gumaganda. yung algorithm, alam niya kung kanino papakita eh. Oo nga eh. Okay, so that's it guys. We'll see you guys in the next one. Thank you so much, Attorney Jake. Salamat din. Bye! Yes.